Wow. Na-miss ko po kayo. Amen? Sige, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. At ngayong umaga, welcome to the second service of COG Gente and welcome home. No, a blessed Sunday to everyone. No? Lagi ko sinasabi na ang ating worship service ay laging pagbabalik loob sa Panginoon. Hindi natin maiwasan, no, sa labas, marami po tayong nagagawa na hindi sinasadya o sinasadyaman o anuman ang mga kadahilanan, no, na kapag bibigay tayo ng sipahayo sa ating Diyos, no, sa pamamagitan nito. Kaya it's good to be back again and welcome home from your COG Gentry family. Sige, palakpakan po natin ang Lord at sabihin mo sa katabi mo na ako po'y nagagalak na narito ka. Sige nga po, sabihin natin. Ayan, wow. Importante po yun na tayo po ay nagkakakilala, no? We have connection with each other. No, alam ko, ang ladies ngayon ay fired up. Amen? Dahil sa kahapon. Sino mo naka-attend ng ladies fellowship sa Dasma kahapon? Wow. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Yes? God is doing something good sa atin at hindi siya papayag na tayo po ay minsan kalma-kalma lang o kaya minsan we are drifting away from Him. Kasi ang pakay lagi ng Panginoon is to bring everyone closer to Him. And today ay ganun din ang prayer ko sa bawat isa. Na tayong lahat ay maging malapit na malapit sa Panginoon after this sermon. Amen? Sige, palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige, kung para yan sa akin, parang mahina yan. Pero para kay Lord, ayan. Sige po. Nakaranas na ba kayo na kayo po ay tumatakbo at mayroong bigat o mayroong pabigat, no? Nadala kayo sa iyong likod. Naranasan niyo na ba yan? Not necessarily na bakal ang iyong daladala. No? Mayroon na ba kayong ganyang eksena sa buhay niyo? Actually, ito po is a workout or a training activity. No? It is called weight-sled training workout. No? Ginagawa talaga yan para magkaroon ng maraming muscular strength. No? Para titibay pa, lalakas pa yung mga muscles, at magkaroon pa ng extra power. Alam ba natin yun? Talagang, yun ang ginagawa nila, no? Ng mga, especially yung mga runners natin and mga sprint players natin. No? Kasi yan po ay i-increase din ng speed, no, pag yan ang ginagawa nating workout, no? Pero alam niyo po ba, no, sa Biblia, no, in the Word of God, no, tayo para makarating tayo sa ating paroroonan, lahat po tayo, alam ko, ay may calling sa Panginoon. Sino ito naniniwala na may calling sa Panginoon? Amen. Lahat po tayo may calling sa Panginoon. Lahat tayo may purpose ang Diyos kung bakit niya tayo tinawag. And ang Panginoon lagi, ang pakay niya sa atin is to champion our calling. At tayo magtagumpay sa bawat pagtawag niya sa bawat isa sa atin. Kaso lang, minsan may mga kabigatan. Sabi mo, may mga kabigatan. Yan, may mga kabigatan. Ang sabi sa Hebrews 12 verse 1, no, NLT version, sabi diyan, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight. Sabi niya natin, strip off. Yan, strip off that slows us down, especially the sin that so easily strips or trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. So yung title ng ating sermon today is Strip Off the Weight as You Run the Race. Yan, ulitin nga natin, strip off the weight as you run the race. Wow, no? Gusto ng Panginoon na tayo po ay tatakbo ng magaan. No? Tatakbo na ang atin pong suot-suot ay hindi magkaroon ng apekto sa ating pagtakbo. Actually, yun ang mga ginagawa ng mga runners. They choose
the most lighter or lightest na mga damit, no, para sila po ay makatakbo ng mas mabilis. No, yun din po ang gusto ng ating Panginoon. Kaso lang, minsan tayo ay gusto nating talagang mag-overload. Gusto natin na laging batahin lang o i-carry lang ang load natin. At paminsan, kahit hindi pa nga natin kabigatan, ay tayo pa rin ang nag-carry. Tama po ba? Lalo na yung mga nanay, no? Parang hindi mo malaman kasi nga, minsan pagising mo pa lang sa umaga, ano kaya unahin ko? Ano kaya unahin ko? Parang ang inyong kamay ay parang 12, no? Tama ba? O kaya ay sobra pa. Ano? Kasi sa daming ginagawa ng mga nanay. Pero alam niyo po, hindi naman kayo nag-iisa. No, you are just a prayer away, no, to the Lord, who is the source of all help. No? Siya yung wag tayong maging katulad nito. No, na parang gusto nating pasanin ang lahat, akuin ang lahat. No? Pero ang katotohanan ay hindi natin kaya yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kaya yan. Yes, kailangan mo si Lord. Kailangan natin ang Panginoon. That's why we have a God. No, at times, no, the truth is, at times God will even bring us to a place na talagang sobrang dami mong pasanin para malaman natin na kailangan natin siya. No? Sometimes God will put us in our edge, no, sa dulo ng ating buhay, no, na wala na tayong magagawa kung hindi sumuko sa Kanya. Hindi na dapat antayin yon. Dahil every time, every moment is actually an opportunity to surrender to God. Amen? Hindi na kailangan natin na antayin na mag-accumulate pa ang sobrang bigat bago tumawag sa Panginoon. Amen? Kasi kailangan natin maging matagumpay sa ating paglakad or in championing the calling that God has set upon us. You know? May race na pinapatakbo sa atin ng ating Panginoon whether you like it or not. You know? Tumatakbo tayo at kailangan magtagumpay po ang bawat isa sa atin. At yun ang kagustuhan at minimithi ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya kung mayroon ka man kabigatan ngayon, kapatid, kung mayroon ka mang dinadala ngayon, hindi ko alam kung anong ito. No? It's a perfect time. No? Hindi nagkataon na narito ka para isuko ito lahat sa ating Panginoon. The God who promised na hindi Kanya pababayaan at hindi Kanya iiwan. Ganun ang Diyos. Kung gusto nating talagang mag-alagwa, no, sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating relasyon sa Panginoon, dapat iwanan na natin ang ating mga kabigatan. Let us strip off that weight, no, and sin that so easily entangles, and let us run the race with perseverance. Ang sabi ng isang old saying, sabi niyan, if you want to fly, give up everything that weighs down. No? Kung gusto mong mataas na mataas ang iyong malilipad, na iwanan mo ang mga kabigatan sa iyong buhay. Amen po ba? And that's the message of the Lord today. No? Na mayroon tayong isang Diyos na nag-iintay lamang. No? Na ipasa sa Kanya ang ating mga kabigatan. Na ipasa sa Kanya ang ating mga struggles in our lives. Ano? At times kasi, we want to make it our own. Di ba? No? Parang kakayanin ko to. No? Ako lang mag-isa, kaya ko to. Pero alam niyo po ba, God is pleased when we put our complete trust to Him. Remember in Hebrews, the same book, sabi doon, no, kung mayroon man isang bagay na nagbigay ng kaluguran sa Panginoon, ayon ang pagtitiwala natin sa Kanya. Without faith, no, it is impossible to please the Lord. Amen? Kaya kailangan magtiwala tayo sa Diyos. Sige, palakpakan po natin ng Diyos na ating sinasamba. So, ano po ba ang ibig sabihin ng strip off? No?
kailangan lang ba ay iwanan natin ito o it must be intentional. So let us exhort more or dissect more kung ano ibig sabihin ng word na strip off. Kasi sabi doon, let us strip off every weight that slows us down. Or sa ibang mga salin na talagang pumipigil, that encumbers, it hinders, that obstructs. Ganun po ang sa ibang mga salin. So ano ibig sabihin kaya ng word na strip off? In English, it could be throw off, itatapo natin, yung mga bagay na ito na hindi naman mahalaga, that sometimes we keep, but actually is hindering our growth in Christ. Remove or lay aside. Yun po yung mga iba-iba niyang form, Pero ito po ay pag gusto nating palalimin ito, galing ito sa Greek word, compound Greek word na apothethemi. Yan. Pwede ba natin sabihin apothethemi? Yan, Greek word po yan na compound. So yung first word ay apo, which means away, and tethemi, which means put down. We lay aside, we stop, but we also go away. So, hindi lang pala simpleng iwanan ko lang yan, ayoko na yan. It is an intentional walking away from it. Na talagang lalayuan mo siya, nakakamuhian mo siya, kainisan mo siya, ayaw mo na sa kanya. It's one thing to just lay it aside, na siyang medyo mababaw lang, It's one thing to strip off, to tethemi or apo. Hindi lang. Ibig sabihin, the idea is not just to only place it down, but we also turn away from it. Ganun siya, very intentional. Hindi siya yung parang hayaan mo na lang kung babalik o hindi. Kaya may mga kasalanan minsan, may mga kabigatan tayo minsan, because hindi natin intentionally na ito po ay inayawan o kaya ay winaksi, ay bumabalik. Bumabalik lang siya. Parang repeat again lang. Repeat na again pa. Parang ganyan siya. Yung parang cancer. Hindi nawawala. Parang multo na bumabalik-balik siya. Kasi we did not strip them off. Sabihin natin, strip them off. Yan, strip them off. Kasi alam niyo mga kapatid, isa pang point, every weight, ito po yung sinasabi nating mga kabigatan, na ang ibig niya sabihin ay mga heaviness, mass, burdens, hindrances, and encumbrance. Sa ibang salin ay parang ilang beses binanggit yung encumbrance. Ito po ay galing sa word na encumber, yung legal word na encumber. Pag tayo po ay kumuha ng isang property na hulugan lang, nakalagay encumbered. Ibig sabihin ay hindi pa siya talagang sa'yo. May mga legal impediment pa para ito ay masasabing sa'yo na yan. Wari ang motor ko, encumbered siya o kaya yung sasakyan ko, bagamat ito ay tapos na, ay hindi ko pa rin masabing akin talaga kasi sa papeles ay encumbered pa rin siya. So, kailangan mo siyang ipa-erase kung ito po ay iyong nabayaran na lahat. So, hindrance siya. Hindrance. Sa tagumpay mo or sa tagumpay ng Diyos sa pag-own sa'yo talaga ng lubos-lubusan. So, ano po yung mga weight na ito? It could be obstructions, mga distractions. Not necessarily na ito po'y kasalanan, but they are distraction that keep us from progressing spiritually. Andun siya, pag lumalakad ka sa Panginoon, nandun siya nakaharang lagi. Kaya hindi ka makakatakbo ng lubusan sa iyong paglilingkod sa Panginoon or in your relationship with God. Kasi nakabara siya. Halimbawa, yung mga yung mga ambition, they're not actually evil. By themselves. Pero minsan, ito'y humahadlang sa ating tuluyang pagsuko ng ating buhay sa ating Panginoon. Kasi mayroon pa akong gagawin, Lord. Saka ka na. Di ba? Saka ka na, Lord. Pag na-achieve ko na to, saka ako maglilingkod sa iyo. Di ba? Naging hadlang. Sometimes,
they are better things, no, na pinagpapalit natin to the best things of the Lord. Nakuha niyo ba na hindi naman siya bawal, no? Pero ito po ay nagbibigay ng kabigatan pa rin sa ating mga buhay. Yung paggamit natin ng gadgets, na hindi naman kasalanan kasi I believe that it is God who allows us to use technology for His advantage and for His glory. If we choose to. But sometimes, yung paggamit natin ng sobra, hello, bato-bato sa langit, ang matamaan ay okay lang naman, magbago naman tayo. Kasi minsan, nauubos ito. No, yung mga distraction na ito, imbes na magbasa ka ng Bible, no, scroll muna, may assignment ako pa eh. Meron akong assignment, meron kami ngayong pinapa-research si ma'am. Pero, 3 oras na, 5 oras na, wala pa rin. Nandun pa rin sa cellphone. Anak, paggawin mo nga po ito. Sandali lang po. Ganun po yung ginagawa. Tapos naubos na. Ang sana, panahon para sa Diyos, panahon para sa pamilya, at panahon para sa mabubuting mga bagay. Yes, I'm not against, no? Kasi I'm also using technology, and we use this for the glory of God. Amen? No, so, kailangan talaga ay maging intentional tayo. Sabihin natin, intentional. Ayan, no? Intentional po tayo. Kasi nga, kung hindi tayo maayos, o kaya hindi natin gagawin ang mga bagay na ito, ay pwede tayong malinlang, no? Pwede tayong malinlang ng ating kalaban. No, pwede rin po yung mga, mga hobbies. Mga hobbies natin, akala natin ay relaxation ko lang to. But at times, no, pag ito po ay nasobrahan na, and it goes to addictions, no, it goes to controlling na, no, that eating your time, that's supposedly to be for the Lord, no, ito po ay nagiging obstructions and distractions na sa ating mga buhay. Yung mga emotions, no? Distractions din ito. Yung mga emotions natin, how we handle offenses. No? By the way, ito yung medyo kahinaan ng Pilipino, no? Yung pag-handle ng offense. No? Sinaktan mo ako, talagang gagawin ko ang lahat para masaktan ka rin. No? Ganun po siya. No? Hindi na ako magiging kailanman makabalik sa ating pagsasamahan. Kasi sinaktan mo ako. So, ganun po tayo mga Pilipino. We do not know how to handle offenses. Pero kung titingnan natin ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, He is the best and ultimate sample of how to take offenses. Kasi kung mayroon kang goal sa iyong buhay, siyempre pwede natin sabihin, tao lang din naman ako. Yes, totoo. Pero nagiging distraction siya kasi. Naging obstruction sa ating paglilingkod ng tuluyan sa Panginoon. Kaya kailangan marunong tayo mag-handle nito. Palayain natin ang ating mga sarili sa ganitong mga offenses. Let us handle offenses rightly so that hindi ito maging weight, hindi ito maging hindrance, hindi ito maging burden. Kasi ang sasabihin mo yan, hindi naman ako ang may kasalanan eh. Ako nga ang na-offend eh. Tama po ba? Ako nga ang na-offend eh. Ako nga ang sinaktan eh. Pero sino ang nagsasuffer, kapatid? Sino ang nagsasuffer? Di ba ikaw? Kung hindi mo papalayain ang iyong sarili sa mga offense na ito. Amen? Sabi nga ng Panginoon, if you surrender it to me and I will make you free, you are free indeed. Ito po ay, ibig sabihin, it's a matter of faith. It is a matter of faith. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And of course, the other one na hindi natin gustong pag-usapan. Yung especially the sin. No? In other mga pulpits, ay parang konti lang ang nag-ano nito. Nag-deal about sin. But since we are a full gospel church, no, and we believe in the Word of God, so kahit na mga mahihirap na mga usapin ay dapat nating
isama sa ating mga sermons. Totoo ang kasalanan. Sometimes, we just brush aside. No? Magkasala ako, papatawarin naman ako ni Lord eh. Tama naman yon. Pero ang isang mananampalataya na tunay na nakatanggap sa Panginoon, sabi ng Biblia ay hindi magpapatuloy sa pagkakasala. Yes, we are not perfect, but our heart should be filled with the ideas and thoughts of God so that we will be guarded. No? Dapat lagi ang ating goal is mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. No? Can you imagine a life na lagi na lang umiiyak ang Santong Espiritu who is inside you? God is inside us. And if we commit these sins in our lives, no, talagang nagpababagal ito. Hindi ka patutulugin. Tama po ba ako? No? Or hindi na kayo, pinapatulog na kayo kahit nagkasin pa rin kayo. Alam mo na, ang isang tanda ng isang tunay na mananampalataya, pag nagkasala siya, hindi siya makakatulog. He is so restless. No? Because the spirit that is in him or in her, nagigrieve po ito. And these are the main hindrance. Huwag na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ano? Isa lang naman, ang main hindrance, main obstacle in our relationship to God. And that is sin. Amen? And that is sin, which is our problem long time ago. It is our problem today. At kung hindi tayo maingat, it will be the constant cycle. No, kailangan the cycle of sin will stop in us. Amen. Will stop in us. No, kasi kung hindi, patuloy lang po 'yan. Patuloy lang 'yan. Now, there are obvious sins and there are also obstinate sins. No, ito yung mga obvious sins, yung hindi mo na kailangan i-explain. Kasalanan talaga 'yon. Amen. Sabi diyan, at marami nito. No, isa lang ito sa napakaraming listahan ng mga obvious sins. Sabi diyan, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality. Kahit anong form pa po yan, hindi po siya pwedeng ma-justify. Ang iba sabihin na, kasi love ko talaga eh. No? Love covers all multitude of sin. Pero yan pa rin ay sexual immorality. Impurity. So, ibig sabihin, these are the things na pwedeng hindi nakita, no, but it could manifest, no, sa ating buhay. Remember that what is shown in our actions ay lagi din po yan nanggagaling sa ating puso. Punta sa ating isipan. Yung mga lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling. Wow! Quarreling pala, pag-away-away pala, ay obvious na sin. Jealousy, no, outburst of anger. Alam mo yung jealousy is a sin na talagang walang trust sa ating Panginoon. Pag nainggit ka sa iba, ibig sabihin, wala kang tiwala sa Diyos na iyong sinasamba. No, outburst of anger. Sometimes we justify this as righteous anger. Pero at times, no, ay napupunta na siya sa ganong tawag, yung outburst of anger, no? Selfish ambition, dissension, no, and division. No, sometimes, no, it is accepted to agree, to disagree, yung mga ganon, no? Or disagree to agree, no? Ay okay 'yun. Pero yung parang wala ka nang ginawang tama, parang dissension na tawag doon. Ano? Parang lagi na lang kung ano sabihin mo, ay, dapat ganito. Oh, ito yung sabihin mo, dapat ganito. Hindi pwede yan, dapat ganito. Di ba? Dissenting lagi. Lagi siyang negative. Laging wala ka nang nagawang tama. And more and worse is division. Division. Yung mga factions, no? Yung mga parang kami-kami dito, kayo-kayo dyan. No? It's an obvious sin. Envy. Drunkenness. Wow. No? Ito pa rin ay sa ating
Filipino culture ay very acceptable sa mga lalaki. Pero sa ngayon, kahit mga babae, nagtutoma na rin. Grabe. Parang wala nang, kumbaga, sa ngayong panahon, if sabi nila sa mga olden times, ang demonyo daw ay nagmamasquerade. Nagmamaskara. Ngayong panahon na ito, parang hindi na eh. Tama? Kitang-kita mo na, pambihira. Kitang-kita mo na, ay minsan na-justify pa. Minsan nagiging tama pa. Parang sa pagmumura na lang. Minsan sinasabi pa natin, tama naman yun eh. Wow! Kailan pa naging tama yung pagmumura? Yung mga ganong bagay, sometimes we put reasons and justifications on things na talagang obviously ay kasalanan. Wild parties and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Baka ma-mislead tayo kasi. Kasi sabi ng Panginoon doon sa Matthew 7, di ba? Sabi doon ay walang, tawag dito, sabi doon ay, don't call me Lord, Lord, away from me. Kasi nga hindi kita kilala dahil sa iyong mga ginagawa. Amen? It's one thing na mayroon tayong sinasabi, it's another thing na kung ano ang ating ginagawa. Ito na ano naman yung obstinate sins. Ito sobrang bigat nito. Kasi ito parang parang sakit na hindi gumagaling. Parang nakadikit na ito sa sa inyong kalamnan. It is called at times besetting sins. Yung pabalik-balik na lang, yung pumunta ka dito sa altar, tapos kinonfess mo siya, Lord, ayoko na nito. Tapos bukas, nag-call out na naman si pastor, ayun na naman, nagano ka na naman. Ganon pa rin na naman, pambihira. Parang hindi siya, nakakapit siya. Addiction, yung mga ganon. Yung kailangan ng deliverance, kailangan na talaga ng matinding powerful deliverance, ito yung mga obstinate sin. Na akala mo, nilibing mo na, nilagyan mo na, ginanon mo na, tinapakan mo na, tapos bumabangon, tapos bumabalik. These are obstinate sins na at times ay, may mga pagkakataon din na akala mo ito ay sway-sway lang. Pride, is an obstinate sin. Minsan nakala mo, okay lang kasi it brings me confidence. It brings me self-worth, mga ganyan, Pero without you knowing it, naging iba na siya. Kailangan maingat tayo sa ating pag-handle ng mga bagay na ito sa ating mga buhay. Lumalabas ito sa ating attitudes. Lumalabas ito sa ating attitudes. Yung sinasabi minsan, ganito na ako eh. Ganito na ako at wala na makakabago nito. Talaga namang wala. Kasi walang makakabago sa atin kahit ang sarili natin. Ang makapagbabago lang sa atin ay ang salita ng Diyos at ang ating Panginoon. Amen? Totoo. Walang makapagbago. Kaya magbabad ka, kapatid, sa salita ng Diyos. Para ang ito na ako ay mapalitan ng bagong ako. Amen? Yung bagong ako. Hallelujah. Yun ang masasabi mo. This is me now. Alam nyo, dati, para may patotoo ka. Kasi hindi mo pwedeng ipatotoo na ganito ako noon at ganito pa rin ako ngayon. Ang kailangan mo ipapatotoo ay ganito ako noon, pero binago na ako ng Diyos ngayon. Amen? Dahil sinuko ko ang aking kabigatan, tinapon ko ang aking kasalanan, at ito ay in-honor ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Alam ko, we are living in a sinful world. Minsan ganun ang natin eh. Pastor yung binigay sa akin ng Diyos na kasamahan ay ganito, lagi akong binubulyawan. Ang partner ko kasi ganito, kaya ganito rin yung ko sa kanya. Ganun po, di ba? Pero you know what? We can choose how to react. Amen? Pwede ba natin mabanggit? We can choose how to react. 1, 2, 3, go! Yan. Kaya kahit gaano pa, ka-offensive ang sinabi ng kalaban mo, ay kung ikaw po ay manatili talaga sa core mo,
sa pananampalataya mo sa Panginoon, kaya mo. No? Kaya mo. Amen! Kaya natin. Hallelujah. So, gusto ko lang i-share sa inyo isang saying na ito. Ships don't sink because of the water around them. They sink because of the water that gets in them. So, ibig sabihin, yes, nasa paligid natin, yes, we are living in a sinful world na ang hirap-hirap mabuhay. Ang hirap-hirap magpakabanal kung wala sa atin at malayo sa atin ang Panginoon. Amen po ba? No? Ang hirap. No? Pero sabi nga, kahit na sa buong paligid mo ay puno ng kasalanan, pag hindi mo yan pinapasok sa'yo, ay ligtas ka. Magpapatuloy ka sa iyong laban. Magpapatuloy ka to the race that God has set before you. Amen? Sige, praise God. Purihin natin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So what else, no? Ano po yung pwede nating gawin, no? Para po tayo ay tuluyan ng makawala sa mga bigat na mga loads na ito, mga baggages na ito sa ating mga buhay. Paano? No? So, humingi ka naman sa Panginoon, pero minsan paulit-ulit lang. So, my first point, dalawa lang point ko ay persevere in your faith. Manatili tayo sa ating pananampalataya. Sabi dyan in verse 1b, now let us run with endurance the race God has set before us. So, ano ibig sabihin ng persevere, no? Or endure? Paano tayo nag-i-endure? Ano? Sa Tagalog, ito lang po yan, sa Tagalog. Manatili. Sabihin mo nga sa katabi mo, manatili. Di susuko! Yan, di susuko. Handang magtiis. Handang magtiis. No? At matatag. Ganun po dapat ang isang Kristiyano. Ano man ang dumarating sa buhay natin, na alam mo, lahat naman tayo, wala naman exempted. Amen? Sa pagtitiis na yan. No? Kasi alam mo, may ano nga tayo, mayroong saying nga tayo na ang mga nagwawagi, ang siyang mga hindi umaayaw. Kasi minsan, no, andun ka na sana sa God is about to bless you, no, pero bigla kang sumuko, bigla kang umayaw. Di ba? So, endurance is a game. Sometimes victory is spelled perseverance. Now, sometimes victory is spelled endurance. Kasi, paano mo ma-consume yung victory na yun kung wala ka doon? Amen ba? Kailangan, let us endure until the end. Kaya nga, daming praise sa Bible na ang mananatili hanggang wakas. Ulitin ko, ang daming verses sa Bible na nagsasabi, ang mananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen? Mananatili ba tayo? Amen. Hallelujah. Laban! Laban lang kahit may aray, dahil sa dulo atin ang tagumpay. Praise the Lord. Hallelujah. Atin ang tagumpay. You know what? Hindi lang naman ikaw, hindi lang naman ako ang nakakaranas nito. Actually, in chapter 11, you know, kasi ang pinag-uusapan natin, Hebrews 12. Pero sa chapter 11, it talks about the heroes of faith. Yung mga nauna sa atin na nagtagumpay. They're not perfect people. You know? Hindi sila perfect. They're just like us. Pero dahil they persevered until the end, no? Sila po ay in-honor ng Panginoon. No? At tinanggap nila ang crown of life na pinangako sa kanila ng Panginoon. Amen? They are now in the better place. You know? Maybe dito sa lupa ay naghirap sila. Dito sa lupa ay hindi nila nakamit. No? Ang pinangako sa kanila ng Panginoon. And that's what the Bible says. In last verse ng chapter 11. Mamaya babasahin ko sa inyo para makita natin na talagang ang ating laban na ito ay hindi puro sarap. No? Kasi ang iba sa atin no, ay naniniwala sa ganung mga sinasabi ng ibang mga preachers na ang buhay Kristiyano ay puro sarap. Hindi.
Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay kahit na may hirap. Amen po ba? No, kasi hindi kayang ipaliwanag ito ng tao eh. Sabi nga, God is the source of peace and the joy that this world can never understand. Hindi nila maintindihan ito. Amen! Na kahit na punong-puno ka ng problema, ng kabigatan, ikaw pa rin ay masaya. Ikaw pa rin ay may kapayapaan. Ikaw pa rin ay punong-puno ng pag-asa. Amen po ba? No? Sino po ang dito? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Sino dito ang talagang full of hope pa rin that everything will change? Amen? Pwede ba itaas natin ang ating kamay? Amen? Yes. Yes. The last thing that should be away from us as Christian ay yung blessed hope. Kasi kung wala tayong hope, wala na po yun. Wala na. Ang hope daw natin ay parang kukuyan eh. Na kahit bilang Kristiyano, ganun daw ang ating hope. Na kahit gupitin mo po yan, ay tutubo pa rin yan. Amen? Tama po ba? Tumutubo pa rin siya. Kahit ilang beses mong gupitin, tutubo at tutubo siya. Ganun ang faith ng isang Kristiyano. Hindi mapipigil dahil nanggagaling sa hindi mapipigil na pinanggalingan. At yan po ang ating sinasambang Diyos na buhay. At siya po ay si Jesucristo. Palakpakan po natin siya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God has set a race sa bawat isa sa atin. Maybe may commonality in race na ito kasi ang end goal natin, pare-pareho, is to get that crown of everlasting life. To live in heaven forever and ever. Yan po yung goal natin. Pero sabi dyan, no, God has set a race before us. So ibig sabihin, may kanya-kanya tayong laban sa buhay. No, kaya kung anong laban ni sister, pwede rin itong hindi laban ni sister. Iba ang laban ko, iba ang laban nyo. Kaya minsan, we compare ourselves to others, no? At sabi, bakit siya ganun? Kasi iba yung laban mo, kapatid. Amen? You know and make sure of your calling. Kaya kailangan alamin mo kung saan ka tinawag ng Panginoon. Paano ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. And stay on it. Ano? Manatili ka. Kasi hindi lang ikaw ang nakaranas ng mga pagsubok na yon. Ang mga taong nauna sa atin ay naghirap, inaalay ang kanilang buhay, ano? Pero hindi sumuko. At sila ay nagpatuloy hanggang sila ay magtagumpay. So I just want to read, this, I forgot to include this in our PowerPoint, no? In Hebrews, no, nakalagay doon kung paano inalay ng mga martyrs na ito nang nauna sa atin ang kanilang buhay. No, sabi diyan, no, in verse 32 down ng chapter 11, and what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon. Si Gideon, ito po yung walang kumpiyansa sa sarili, pero binigyan ng Panginoon ng boldness to lead people, 300 people, against thousands of armies. Amen? So sa David, Samuel, and the prophets who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of the lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength. Wow! Ano ba ang kahinaan mo ngayon, kapatid? Kayang-kayang gawin yan ng Panginoon into your strength. Amen? No? Kayang-kaya niyang gawin yan. No? Biruin mo si Gideon, sobrang coward ito. And sabi niya nga, I am a member of the least of tribe in Israel. Pero ginamit pa rin siya ng Panginoon. At ang kahinaan na yon ay ginawang kalakasan ng Panginoon para sa kanya. At nung in-embrace niya yon, siya po ay nagamit ng Panginoon mightily in His purpose for His chosen people, Israel. Amen? So, don't worry about your weakness.
Kasi ito po ay maging kalakasan mo. Alam nyo, ako po ay introvert. Hindi kayo maniwala, no? Introvert. Introvert pa daw to. Pero yun talaga ako, introvert since I was young. No, mayroon nga kaming klase minsan in college na ako po ay hindi minsan uma-attend. Acting. Hindi, kasi mahihain ako acting. So, binibigyan na kami ng role, tapos i-acting namin yan sa gabi. Tapos sa umaga, mag-act na kami. Sa gabi pa lang, naiihi na ako. No? Sabi ng tita ko, where I live with, ay sabi niya, alam mo, nagsasalita ka mag-isa. Ano bang ginagawa mo? Tulog ka pero nagsasalita ka na mag-isa. Kasi parang it's a trauma to me to speak to people. That is my weakness. Amen? That is my weakness. But God has called me to be a teacher. And moreover, God has called me to be a pastor of His people. So kung ang weakness ko ngayon ay hindi binago ng Panginoon, baka sinahaban tayo dito. Baka hindi ko kayo kakausapin because of my weakness. But God has given me strength and transformed me into a person He wants me to be. Amen? Kaya ko, kaya nyo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, laban lang. No? Kahit may aray, dahil sa dulo, atin ang tagumpay. At hindi tayo nag-iisa, kapatid. No, sabi nga dito, no, sa talata na ito, sabi pa doon, no, after turning your weakness into strength, no, sabi pa diyan, ay women receive back their dead and raised to life again. Others were tortured and refused to be released, so that they might gain a better resurrection. Some faced jeers, panunuya, flogging, no, paglalatigo, while still others were chained. No, sila po pinusasan and put in prison. They were stoned to death. They were saved. They were sewed into hinating katawan nila. No? They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy of them. Wow. Kaya nga, iba ang minamahal ng mundo, iba din ang minamahal ng Diyos. Di ba? Ang sarap pakinggan na rejected ka sa mundo, pero kay Lord, accepted. Amen? Sinong pipiliin natin? Ang mundo o ang Diyos? No, sabi pa dyan, no? They wandered in the deserts and mountains and in caves and in holes in the ground. No? These were all commended for their faith. No, yet none of them received what had been promised. Wow, grabe. Hindi pa pala nila natanggap ang pinromise sa kanila. God had planned something better for us so that only together with us would they be made perfect. Wow. No? Alam nyo, minsan nagtataka tayo, bakit Lord, parang ang tagal ko naman maging parang hole in you? No? Alam nyo, dahil nandito po tayo sa mundo, no, ay wag tayo mag-expect na tayo po ay maging perfect. No? Naging right lang tayo sa harapan ng Panginoon because of our faith in God. And the perfection that we actually aim will be consummated when Jesus Christ comes back again to fetch us going to heaven. Hallelujah. And we should be excited. We must be excited of the time when Jesus comes back again. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. No, alam niyo po, grabe yung mga taong ito na nauna sa atin. No? Naralan niyo siguro yung tatlong kaibigan ni Daniel na kahit sabi nila, hindi kami iligtas ng Diyos, mananatili kami sa Kanya, hindi sa iyo. Amen? That kind of faith, yan po ang hinahanap ng ating Panginoon. Na kahit walang-wala ka na, I remember, no, a time na sobrang hirap kami, no, na sabi ko nga noon ay parang TV na lang ang natira na gamit namin sa bahay. Wala. That's the last thing na pinagpapalanuhan namin ay na isang dahil wala kaming pagkain.
na wala kaming pagkain. Sobrang hirap noon during the time na I decided na to go back abroad, no? Sobra. Ito yung time before na I went to Jollibee and become a shift manager there, isa sa mga trabaho na give up ko for the Lord. Pero bago po niyan, dumaan kami sa sobrang hirap talaga na ang bigas na lang namin ay hanggang sa araw na yon. Tapos may dumating pa na isang kapatiran na, Pastor, pwede ho bang yung makahiram ng bigas kasi wala kaming maisasaing. Di ba? Grabe struggle, no? Pero kailangan kumapit ka sa pananampalataya at sa iyong pagtitiwala sa Diyos. So what I did, no? Kahit na wala kaming pansaing sa gabi, no? Ay hinati ko. And then, alam niyo mo, bumuhos lang. Bumuhos lang. No, it did not come immediately yung mga pagpapala ng Panginoon, but as we move our feet, no, or our foot closer and be obedient to God, pagpapalain niya tayo every step of the way. Amen? We could never outgive God. No, kaya naman sa mga panahon na ito ay talagang hindi man kami mayaman, pero everything is provided by the Lord. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Now, what else? No, yung sinasabi ko kaninang, therefore, yung doon sa unahan, yung therefore na patras nga anak, no, in the presence of many witnesses, no, doon tayo. Wala siya. Hindi na pwedeng i-atras, no? So, ang nakalagay doon, therefore, in the presence of many witnesses, cloud of witnesses, no, ito yung gagawin natin. Sino yung mga witnesses na yun? Yun yung mga nauna sa atin. Yung mga taong katulad natin, imperfect din, pero inalay nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Kaya when you feel like, hindi ka makaalis-alis doon sa iyong pagsisinungaling, no, si Abraham, ganun din siya. Nagsinungaling din siya. Pero binago siya ng Panginoon dahil nagpabago siya sa Diyos. When you feel like na ikaw po ay hindi makaiwas sa alak, no? Isa sa mga tao doon, si Noah, no, ay umiinom din. Pero binago siya ng Panginoon. Amen? No? Nilagay siya doon ng Panginoon sa libro na yun. No? Si Gideon, yung sinabi natin na mahiyain, binago siya ng Panginoon. No? Si Samson na puro lang passion, no? Yung alam niyo pag nakakita siya ng babae, probably or opposite sex, parang iba na yung pakiramdam niya. Kung ikaw ang taong yun at grabe yung tawag dito yung struggle sa ganung klaseng pakiramdam, just look up to Samson. Ganun si Samson eh. No? Pero in-honor din siya ng Panginoon. No? Grabe, si David na lang. Diba? He's an adulterer. But since he laid out all his struggles, all his load, all his baggages to the Lord, he was honored by God to be a man after his own heart. So pwede tayong baguhin ng Panginoon. Isuko lang natin ito lahat sa Kanya. Amen? So lastly, fix your eyes on Jesus. Nasabi dyan, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion, who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross, disregarding its shame. Now He is seated on the place of honor besides God's throne. So, paano natin i-fix yung ating eyes? No, nung tinignan ko ang Greek translation niyan, compound pa rin, no? Aporao. Ang apo ay ibig sabihin ay something, no, away from something near, and harao, to look away from all else, and to look steadfastly, intently toward a distant object, and that is Jesus. So, hindi ka lang tututok kung hindi iiwas ka, no, to something na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. That's how you focus. No? Kasi pwedeng nagpo-focus ka doon, pero iba naman yung mga ginagawa mo on the other side. Amen po ba? That's not focus. So ang focus is completely and intently, steadfastly, now facing God. Focus your attention to the Lord. Amen?
No? So, not focusing your attention to somebody else, like your leaders. Now, sometimes ganun tayo, Instead of focusing ourselves to God, we focus ourselves to our pastors, to our leaders, to our ministry heads. Di ba? Doon tayo nagpo-focus. No? Hanapan natin ng butas, ganyan. O kaya, para baga tayong judge, yung performance nito, yung lahusay naman. No? No? Minsan ganun tayo, we focus on other things. Dapat focus lang natin ay ang ating Panginoon. Para hindi tayo ma-distract sa ating pagtakbo, sa ating mga laban, sa ating mga race that God has set before us. No? Sometimes, ang focus natin, others. No, naku, makikita ko naman siya. No, naku, ayan na naman. No? So, hindi dapat ganon. No, while we need to balancely have what we call relationship with others, pero hindi dapat yung focus natin sila talaga. No, parang baga na parang sila yung naging standard natin, o kaya worst, ay kinu-compare natin ang sarili natin sa kanila, no, na if you want to feel good, ay kumpara natin yung sarili natin doon sa mga hindi magagaling. kaya naman, no, ang katotohanan, at times, no, or hindi mo even mag-spend pa ng napakaraming oras para makita na may mas magaling sa'yo. And if you still compare yourself to them, it will create in you, no, a self-pity. No? Parang, bakit ako ganito lang? Diba? Kaya, better yet, focus on our Creator. Focus on your relationship in God. Sabihin mo sa katabi mo, focus. Focus on God. Yan, focus on God. And sometimes, no, yung parang attitude natin na wala namang pakialam, self na lang lagi, kailangan there got to be a balance. Amen po ba? While God has set us in a race of our own, no, kailangan pa rin nating tulungan yung iba. God set us in a family like this. God has set us in our physical family. Hindi pwede na hindi natin sila tutulungan. There's a reason why na nandun ka sa isang asawa na medyo tahimik, medyo tahimik, o kaya medyo aggressive, no? Medyo iba yung ugali. May reason yan. May reason kung bakit ka napunta sa family na yung anak ay medyo pasaway. May reason po yan. Amen po ba? At kasama sila sa iyong pagtakbo, bagamat magkaiba yung takbo mo, no? Pero it's not a coincidence na nandito tayong lahat. Actually, para magtulungan, no, to learn from each other, to learn from the Word of God ultimately. You know, dahil alam po naman natin na walang iba, no, na kapag-lead sa atin into eternal reward kung hindi ang salita ng ating Panginoon. Amen? So, just focus on Jesus. Amen? The author and perfecter of our faith. Palakpakan natin ang Diyos. And lastly, no, I want to remind everyone na ang laban natin ay, ang pinaglalaban natin, hindi earthly reward. Hindi earthly reward, hindi earthly crown, kung hindi imperishable crown. Kaya dapat siguraduhin natin. No, sabi nga dyan ni Pablo, I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control. No, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Di ba? No, nag-preach nga ako sa iba, pero ang sarili ko naman ay hindi ko naligtas. Kaya, let's guard our hearts. No? Sabi nga ng Proverbs, ito po yung pinanggalingan ng fountain of life. Dito nanggagaling mga desisyon natin, ang lahat-lahat ng ginagawa natin sa ating buhay. Kaya, ipag-pray natin ang ating mga puso, no, na handang sumunod sa Panginoon at handang isuko lahat ng kabigatan na ito, especially the sins that easily entangles us. No, na ang bilis niyang gumapos sa atin. No, kailangan natuto na tayo. Ilang taon na ba tayong Kristiyano? Natuto na tayo. No, hindi tayo dapat relax. Matagal na ako, alam ko na ang tama. 'Di ba? Ganun po tayo, alam ko na.
na matagal na akong Kristiyano. Pero at times, we are used by the enemy, no, para ma-stumble ang ating kapwa. Amen? Today, no, at this hour, no, God is here and He is calling out to us. He's inviting us. He is knocking at your door today. No? Allow Him to enter your hearts today. No? Don't harden your hearts. No? Kasi God is giving us an opportunity right now to surrender everything to Him. No, He is a God of several and many chances. No, He loves you. No, lalapit ka lang sa Kanya, He will embrace you. No, He will open His arms wide, no, for you to come back to Him, and will not be intimidated, because God's purpose, no, is for His people, no, to be gathered in one and to have faith, no, na ang ating buhay na ito ay walang magagawa, walang kwenta, walang meaning, walang saysay, no, kung wala sa atin ang presensya ng Panginoon. We have known this long ago. Pero at times, ano pa rin tayo, naluloko pa rin tayo. We are misled pa rin by the world. No, na ang buhay na ito ay hindi ang para sa atin. No, ang buhay na ito ay siyang pinakamagandang buhay na pwede nating ipamuhay sa mundong ito. At ang buhay lang na ito, ang buhay na aabot sa kabilang mundo. Amen? And that is eternal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I want you to listen to this invitation. Sabi ng Panginoon in Matthew 11:28-30, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul." In verse 30, "For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light." Tumayo na po tayong lahat. Hallelujah. 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 Can we just close our eyes? Pwede ba natin pikit ang ating mga mata? Hallelujah. Damhin natin ang pasensya ng ating Panginoon. If you needed to cry out, if you needed to shout, just do it. If you needed to do something na pinapagawa sa iyo ng Panginoon, just feel free to do it. Hallelujah. Hallelujah. Maybe God is calling you right now and nag-iisip ka pa kung ano yung i-response mo. Hallelujah. Sabi ng kasulatan, the time is now, and at the time is ripe for your salvation. Hallelujah. Hallelujah. As our music team sings this song, I invite everyone to come to the altar of the Lord. Suko natin lahat. Lahat ng nagpapabigat pa sa atin. Suko natin ito sa Kanya. Even yung ating mga tagumpay. Even if we say na, okay na ako, Lord, pero pwedeng allow God to infill you once again with His presence here in His altar. Hallelujah. Allow Him to empower you once again. Hallelujah. For you to be ready, no, sa mga panahon na kailangan magpakatatag ay matatag ka dahil nasa iyo ang Panginoon. Hallelujah. Let's feel His presence right now. Hallelujah. Hallelujah. God is. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.